Magandang umaga po mga kapatid. Sa darating na linggo ay isang dakilang kapistahan, Ascension Sunday, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Okay, so alam po natin mga Katoliko na isa lang ang Diyos. Di ho ba? Isa lang ang Diyos. Iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron tayong isang linggo, araw ng linggong pagdiriwang natin din yung Trinity Sunday. Trinity Sunday, di ho ba? Isa lang ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang Anak ay galing sa Ama. Ang Espiritu Santo ay bunga ng pagkakaisa at pagmamahalan ng Ama at ng Anak. So may magandang illustration yan eh. Ngayon, magandang naalala din natin yung mga pangungusap ng ating Panginoon si Jesus, di ho ba? Okay, sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." At meron pang sinabi si Jesus sa kanyang alagad, Felipe. Kasi si Felipe, yung isa sa mga alagad, naghahanap, "Panginoon, ipakita mo nga sa amin yung Ama at masisiyahan na kami." Sabi ni Felipe. Sabi naman ng Panginoon, "Felipe, ano ka? Matagal mo na akong nakikita at hinahanap mo pa yung Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Di ba? Okay. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po ng ating pananampalatayang Katoliko, yung pananampalataya na ating kinabibilangan, no? Simbahang Katolika. Okay? Ngayon, ang napakaganda sa ating pananampalatayang Katoliko, tingnan niyo, araw ng linggo, araw ng Panginoon. Obligasyon ng bawat Katoliko ang dumalo sa misa. At kapag ikaw ay dumadalo sa banal na misa, huwag magpapahuli. Kailangan huwag mong mamimiss ang mga pagbasa ng salita ng Diyos. Sa karaniwang araw, isang pagbasa, di ba? Tampok Ebanghelyo. Pagkalinggo, may una, may pangalawang pagbasa, tampok ang Ebanghelyo, at siyempre may paliwanag pa sa tinatawag nating homily kung anong ginagawa ko ngayon. Kaya napaka-importante po talaga na sana nga lang kung ang lahat ng Katoliko ay totoong nakikinig, masasabi nating tingnan mo nga naman, hindi lamang napakayaman ng simba sa napakaraming mga itinuturo ng ating Panginoon, di ho ba? Kundi ang yaman din ng ating simbahang Katoliko, yung pang katotohanan ba na ang Diyos ay kapiling natin. Ha? Okay, ang ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, nanirahan dito sa mundo ng mahigit 30 taon. Ang naging kawakasan niya, yung kanyang kamatayan, ngunit muling nabuhay, pansamantalang nakisama sa mga alagad niyang siya, nakikitang muling nabuhay, pero sabi ng Panginoon, kailangan din akong umalis na sa mundong ito. Pero hindi ko kayo iiwanan ng lubos, sapagkat ang magiging patnubay niyo ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ha? Kaya ang Espiritu Santo ay presensya ng Diyos. Di ba? Presensya ng Diyos. Kahit sabihin pa natin na walang imahen, di ba? Walang ribulto, walang litrato. Basta't sa pananampalataya natin, maniwala kang merong Diyos at ang Diyos ay sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos. Di ba? Kaya nga importante po, tingnan ninyo, ang Diyos walang pagkukulang talaga hindi ba? Sabi nga ng Panginoon, "Ako, marami pa akong dapat ituro sa inyo." Pero ang Espiritu Santo ang siyang magpapatuloy at gagabay sa inyo upang matutunan ninyo ang lahat ng bagay. Tingnan ninyo, bakit natin sinasabing our God is a personal God? Sa dami nating ito, halimbawa, ngayon, tuwing linggo, lahat ng simbahan, punong-puno ng tao, di ba? Punong-puno ng tao. Lahat ng simbahang Katoliko sa buong Pilipinas, sa buong mundo, punong-puno ng tao. Pero bakit ganon? Tayong lahat, narito, sabay-sabay, isip, puso, labi. Meron kang sinasabi, meron kang pinagdadasal, meron kang hinihingi. Bakit nga ba naman nakakatuwa? Marami man tayong nagdadasal at merong hinihingi, ang bawat isa sa atin, sa katausan sa puso ng iyong pananalangin, ang lahat ay naririnig, ang lahat ay nauunawaan ng Diyos. Di ba? Di ba nakakatuwang isipin yon?
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya marami man tayong nagdadasal, maraming simbahan punong-puno ng nagdadasal, may kanya-kanyang hinihingi sa kataimtiman ng puso mo. At higit sa lahat, kung malinis ang iyong kalooban, kung malinis ang iyong kaluluwa, ang lahat ay naririnig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At may tungkulin din naman po tayo, di ba? Kung sa ganang iyo, ang pananampalataya mo ay lumalawak at nararamdaman mo yung kabutihan ng Diyos, importante na tayong lahat, ang bawat sa atin, ay nagtuturo. Sabihin mo, ano ituturo ko? Anong alam ko? Ang Espiritu Santo ang magtuturo at magbibigay ng lahat ng kaalaman upang ang lahat ng nauukol sa Diyos ay maituro at mapakinabangan ng lahat ng tao. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.